Ano, eto, pinatunayan ko sa inyo ha. Sabi ko nga sa inyo may purpose. Kasi may nagsagot sa akin dun kahapon Banat Bay, sayang naman yung 5,000 mong binigay kay Maharlika. Sabi ko, easy, I made my point, di ba? Ano, pinatos niya. Kanina, sinabi niya, ni-refund ko daw yung binigay kong 5,000. Binubudol na naman niya kayo ngayon. Pinaniniwala niya kayo, may pinakita pa siya. Eto lang. Kaya nga challenge ko sa inyo ngayon Challenge ko lang sa inyo. Magbigay lang kayo kahit $1 o $5. Halimbawa lang. Tapos i-refund nyo. Ito na lang, sige, $1. Okay, $1. Maglagay kayo dyan. Magkano lang naman yun? Pang Starbucks yun. Tapos i-refund nyo yung $1. Ipakita nyo sa akin na i-refund nyo, papalitan ko ng $100. Sige, go! I challenge you. Ganun lang kasimple, wag na natin paibahin. O magbigay kayo ng 100 yen, 50 pesos lang yun. Pag na-refund nyo yung 100 yen nyo, okay? Ipakita nyo sa akin na na-refund, bumalik sa account nyo yung 100 yen nyo. Bibigyan ko kayo ng isang lapad. Go! Ikaw daw nag-refund. Yun na nga, sinasabi ko, Madam Marilu Torrejos. Ni-refund ko nga daw. So, binigay ko, tapos kinuha ko uli. That is not possible. That's stupidity. Kaya nga challenge ko kayo ngayon Maglagay kayo ngayon ng 100 yen o kaya ng $1, i-refund ninyo para mapatunayan ko sa inyong imposible nyong ma-refund. At pag na-refund ninyo, papalitan ko ng $100 o di kaya isang lapad. Ako mismo. Ngayon na ngayon din. I know, Madam Marilu. Ayan. Fanny, sige, i-refund mo yan. Magkano yan? €1 ba yan? Papalitan ko na €100 pag na-i-refund mo yan. Ganyan ka fake news si Maharlika. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag nag-fake news siya sa mga ganyan, anong assurance nyo na bilang mga Pilipino na hindi niya kayo binubudol? Eto, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Eto Eto, papakita ko sa inyo. Ito po ang email ng YouTube sa akin. Ayan. Magkano yan? Yung unang binigay ko, 500 pesos. Ayan po, resibo. Sinabi yan ng YouTube na, ayan po, nagbayad po, binigyan nila ako ng resibo. Resibo yan mula sa YouTube. 500. Okay? Buti na lang talaga, meron silang resibong pinamimigay. Pangalawa, 5,000. Ayan po yung 5,000. Banat, yan na. Antonio, i-refund mo yan. Pag na-i-refund mo yan $20 mo, bibigyan kita ng $200. Ayan. Okay? 5,000. Binigyan din nila ako na resibo. Ayan nakalagay dyan. YouTube Super Chat. Ayan yung topic niya. Ayan yung oras. Kita nyo? Di ba? Ang linaw. Ngayon, galing sa YouTube yan. Patutunayan ko pa sa inyo. Galing naman sa GCash. Kasi GCash ang ginamit ko dyan Papakita ko. GCash yan Nakita. Paid with GCash. Ayan yung number ko. Ngayon, patutunayan ko naman sa inyo from GCash. Okay? Ito po. Kinuha ko yung 7 araw ng resibo ng GCash para ipakita sa inyo ang gastos ko sa GCash. At wala kayong makikita doon na nag-credit uli. Kasi di ba pagka sa Lazada, pagka pwede mong, binili mo, hindi pa napapak. Ginagawa ko kasi yan Pag nag-change of mind ako, hindi pa napapak. Pwede mo siyang i-cancel. Pag na-cancel mo siya, hindi pa kayong kaka-order mo pa lang, yung wala pang isang oras na umorder ka, kinancel mo, babalik sa iyo yung pera sa GCash. So ito, papakita ko. Ayan po yung gastos natin sa GCash. Transaction for 7 days. Pakita natin. Patutunayan ko sa inyo sinungaling yan si Maharlika. Ayan po. Mula February 6 to February 13. Okay? Anong araw ba yung ito yung kanyang live? Ayan po. February 12.
ang kanyang live. Order date, February 12. Sa GCash ko, eto, mula February, sa taas, mula February 6 hanggang February 13. Okay? Mamaya ipapakita ko sa inyo yung hanggang ngayon, February 14. O, ayan po, payment to Lazada. Nabuking tuloy ako. Payment to Lazada. Apple, ayan. Tingnan nyo ha, debit. Nakikita nyo yung debit. Ibig sabihin ng debit, binawasan sa aking GCash. Ito, credit. Ano ibig sabihin nun? Dinagdag sa GCash ko. Sino ho nagdag ng 40,000? Mula ho sa aking BPI, niloloadan ko po ang GCash. 40,000. Niloadan ko. This is 7 days ha. 7 days lang po ito. 40,000, 401. Bakit to may 401 dyan? Nakita nyo? Ito Nakita nyo, 401 doon sa credit. Ayan. Bakit to may 401? Kasi may binili ako sa Lazada. Nagbuy ako ng load, tapos binawi ko rin. Kaya, nung na-debit siya ng 401, bumalik sa akin yung credit, 401. Ganun kasi yan, bumabalik, makikita mo. Ito, payment to Lazada, ayan. Tapos credit, 40,000. Tapos another 40,000 dito sa baba. Yan lang ho yung credit, ha. Tuloy tayo sa page 2. Ito na yung araw na kung saan sinasabi ni Maharlika. Ayan, ang linaw. Payment to Google Merchant Transaction, 500 pesos. Payment to Google Merchant Transaction, 5,000 pesos. Ayan, ang linaw. Kita nyo, ang linaw niya, no? Ang tanong, may pumasok bang credit after that? Wala. Puro debit. Lazada, Grab Philippines. Bumili ng load. Tapos Grab Philippines, tas Apple. Walang credit. Joseph Louis Credo, salamat po. So ano ibig sabihin ng walang credit? Hindi ko binawi yung 500, hindi ko ni-refund yung 500 at 5,000. In 7 days, magkano ang ginastos ko? 123,000. Napakamot ulo ko dyan. Ang niload ko, 120,000 sa 7 days. Ang ginastos ko, 123,000. Anong iba ginamit mo? Ayan na nga ginamit ko. GCash nga ito eh. Alinaw na nga, GCash o payment to Google. Ayan na nga Kung sarado isip mo, lumayas ka dito, wala kang kwenta. Ayan Diba? Ano to? Masokista, pwede rin ba? Masaktan na nga dati, gusto pa masaktan. Ito. Di ba? Tapos, ito pa, patunayan sa inyo. Di ba hanggang ano lang yan? Hanggang, ayan pakita ko lang hanggang February 12, 10:54. Ito yung continuation na, kasi ang continuation sa sa cellphone na. Ayan na po. 6,000, nagpadala akong pera. Ayan na naman, ito. Online, ayan, online. Tapos naggano na naman ako. 40,000 na naman, nag-credit ako sa GCash ko. Sumasakit ang bangs ko pag nakikita ito. Ayan, may nakita ho kayo ditong refund na 5,000 o 500? Wala. Diyan, ibabalik yun eh. Makikita nyo, may nakita kayo amount na 5,000? Ayan ho yun. Ayan mula February 12, ayan nandyan na ho, yung nakita ninyo kanina na February 12 na 10 o'clock, 10:54. Tingnan nyo February 12, 10:54, negative 155. Papakita ko ngayon sa inyo to. 10:54. Ayan, 155. Ibig sabihin, wala akong dinilit. Gets nyo? Ito yung mismong, kasi dalawa yan paghingi subukan nyo sa GCash nyo. Pag kukuha kayo ng system, ang pwede lang makikita mo lang sa cellphone yung 2 days. Pero yung 7 days before, kailangan mo nang i-request, tapos i-email nila sa'yo. So, kumuha ako ng email at ayan. So, patunay yan, 10:54, 155, ang continuation yan, ito na. Ito nang, ayan. 10:54, ayan 10:54, 155.
Sa madaling salita po, until kanina, February 12, February 13. O, ayan, papakita ko until kanina, February 13, 2024, 9:55 PM. Yan yung nag-comment ako kay Dada. Walang binabalik sa akin ng GCash. Tapos na siyang mag-live niya na sinabi niyang ni-refund ko. O. Diyan napatunayan natin, napakasinungaling mo, Maharlika. Maybe on hold yan dahil medyo malaki ang binayaran. Anong katangahan yan, madam? Anong katangahan yan? Malaki ba sa'yo yung 5,000? I-on hold nila 5,000? Ate naman, 500? I-on hold? Basag kagad yung logic mo. May 500, tandaan mo. Bakit hindi binalik sa akin yung 500 kung ang logic mo? Malaki kasi masyado, 500. Malaki. On hold. Naman. Ano walang pera ang GCash para mag-hold ng 5,000 o kaya 500 pesos? Ayan sabi ni Alicia Graves, nag-research ako sa Google asking if pwede ma-refund ng super chat na sinend natin. Lumabas, non-refundable ang super chat ng YouTube. Kaya nga ako I challenge you. Magpadala ka lang ng 50 pesos dito. Sino yung nag-comment na uunga-unga na yun? Marigold, magpadala ka ng 50 pesos. I-refund mo yung 50 pesos. Ang liit nun Pag na-refund mo at bumalik sa'yo yung 50 pesos coming from Google using your GCash, go, bibigyan kita ng 50,000. Sige na, bigyan kita. Ngayon din, ifa-fund transfer ko sa'yo 50,000. Patunayan mo lang sa akin na ngayon na mairi-refund mo yan. Alam mo, Marigold, pag sarado talaga isip, pag nagbibingi-bingihan, mahirap makadinig. Pag nagbubulag-bulagan, mahirap makadinig. Alam mo, yun ngang mga panatiko na, alam mo, sa dokumentary sa Netflix, yung mga niyayari na mga pastor. Isipin mo to niyayari na ng mga pastor, sinasamba pa nila yung pastor nila. Ganon sila kapanatiko. Kaya I do not expect you that you would believe me. Bakit? Ang panatiko, sarado na isip niyan. Kaya nga meron mga kulto dyan Alam mo yung kulto? Yung pag sinabi nung kanilang ministro, sabay-sabay tayong pupunta na ng langit ngayon. Manood ka sa Netflix. Ang dami niyan yung mga panatiko. Sabay-sabay na pumunta sa langit. Mantakin mo, sabihin sa kanila ng pastor nila, alika na, punta na tayo sa langit. Lahat sila nagpunta sa langit. Hindi ako sure kung langit yung pinuntahan nila kasi nagtigok sila Baka impyerno napuntaan nun. Jedalyn Saudi KSA, sabi ni Google, super chat are not refundable payment. Sa madaling salita po, mga kaibigan, yung mga bukas ang pag-iisip, yung mga nag-iisip at hindi mga panatiko, ay napatunayan ko sa inyo na sinungaling si Maharlika. Ganyan siya magpalusot. Alam nyo, alam ko yung repercussion nito Alam ko repercussion nito kasi alam ko maraming mga kulto to si Maharlika Maraming tangang sumusunod dito Alam ko ang repercussion nito. Sigurado akong titirahin ako nito, babanatan ako ng mga kulto nito. Pero I don't care. Because I am exposing a liar. I am exposing a fake news queen. Yan ang problema ko I do not have problem doon sa mga may ebidensyang, hindi ko sinasabing lahat na sinasabi niya mali And that's not my point. Maaring kung galing sa news, paniniwalaan ko pa. Pero kung lintik na puting ahas na lang ng puting ahas, ganito na ba tayo kababaw ng mga Pilipino? Hindi, yun lang ang tanong ko sa inyo. Ganito na ba tayo kababaw ng mga Pilipino? Hindi kasi ako papayag na hindi nyo maririnig sa amin mismo na dati nga, finake news niya kami. Finake news niya kami.
na kesyo pinakakain ko ang Mocha Girls na galing sa opisina ni Mocha. Katarantaduhan yun. Pinake news niya na kami doon. Kesyo, ang dami-dami niya sinasabi about sa amin. Tapos, pinake news niya si Isko. Ni si Pangulong Duterte, tinawag niyang Mangkanor. Tapos ngayon, maniniwala kayo. How stupid are you? Honestly, how stupid are you? Pas paniniwalain niya kayo na galit siya kay Marcos? Because makabayan siya? With all honesty, if you're believing this, kayo na talaga ang pinaka... No wonder, nabudol kayo. No wonder, binoto niyo si Bongbong. Di ba? Hindi ako ako talaga walang biro. Naniniwala ako na oo, sama-sama na lang kayo. Kayo mga tatanso na nagpabudol tapos naniniwala pa rin kayo dun sa nambudol sa inyo nun. May tama na kayo. May totoo, ito, may tama kayo. Mantakin mo binudol kayo niyan. Pinaniwala kayo na si Marcos ang magbabangon sa Pilipinas. Pinaniwala niya kayo nun. Tapos ngayon maniniwala pa rin kayo. May tawag sa inyo. Diba? May tawag ko sa inyo. Kung nagpapaniwala kayo. Kaya nga dito sinasabi ko sa inyo. Kayong mga nakikinig na vlogger, alam ko may mga nanonood na vlogger dito, ingat kayo. Dahil una-una, pansinin ninyo, bakit among all the social media vlogger, bakit kami ang kinuha ng kapisanan ng social media ng KSMP? Bakit kami ang kinuha? Among all the vloggers. Kasi may credible kami. Hindi kabilin-bilinan ko ito sa grupo ko, sa amin. Wag na wag tayong sasakay porket sikat ang topic. Yan ang lagi niyong tatandaan. Wag na wag kayong sasakay at gagawa ng imbento dahil lang malakas ang viewership. Kasi it's mas importante ang credibility sa viewership. Ang credibility, consistent. Ang viewership, depende yan sa topic. May mga topic na sobrang lakas, may topic na mahina. Pero ang credibility, hindi nawawala yan. At pag yan po ay nawala na, hindi mo na maibabalik yan. Yan ang totoo. Hindi, think of it. Among all the vloggers, bakit kami ang pina-interview ng live? Pina-interview ng personal kay PRRD. Why among all the vloggers kami ang membro ng KSMP? Ang dami-dami dyan. Kasi nga, pinipilit natin iangat ang vlogging industry na kung saan, okay, you give your opinion, but your opinion must be based on facts. Hindi kukuha ka ng opinion na binulong sa'yo ng demonyong ahas. Ano katangahan yun? May puting ahas na nagsabi sa akin. Halimbawa lang naman to. May puting ahas na nagsabi sa akin, Batman to si Zaldico. Bakit Batman? Humihigop ng dugo. Di ba? Oh, ano sasabihin ko? Ang opinion ko dyan, kasi ang mga Batman ganito. Anong tawag sa'yo? Sinto-sinto. Paniwalaan mong isang bagay na out of nowhere. Halimbawa, sabihin sa'yo, alam mo, nakakita ko ng alien. Kanina. Tapos may magre-react sa vlog ko. According dito sa nakita ni Banat Bay na alien, sa tingin ko ang opinion ko dyan, totoo yan. Kasi sabi niya nakakita siya ng alien. Kinuha mo yung opinion mo, o binase mo yung opinion mo, galing sa isang marites, kwento-kwento. Anong katangahan yun? Sorry Oh, kaya nga, eto lang. Bakit ko ito pinagdidiinan? Ayoko kasing maligaw tayo Naliligaw tayo sa tutunay na laban. Yung laban ni Marlica, laban niya lang yun Sa kanya lang yun. Honestly, kanya lang yun. Kaya nga mantakin mo,
idadamay niya pa si Lisa Marcos sa pagbigay ko ng 5-5. Ang bira ka. Bakit? Kasi nga po, napikon siya kay Lisa Marcos eh. Tandaan ninyo, hindi ko dito dinidepensa ni si Lisa Marcos. Sa tingin ko, may problema talaga kay Lisa Marcos. Sa tingin ko. Pero hindi yung lahat na lang ng pagkakamali, ibibigay mo dun sa tao nang wala ka man lang pinipresentang ebidensya. That's unfair. That's unfair. Itama naman natin. Huwag naman ganun. Bakit kanyo? Alam nyo, pag tayo nabuhay sa kasinungalingan, tandaan nyo ito ha mga kababayan. O, sa mga, sino ho dito yung may mga kabit? Hindi, sige na ho. Itaas nyo ho yung may mga kabit dito. Hindi ko pagkakalat. Itaas, wala magtataas ng kamay? Bakit wala? Sinungaling nyo ha? Oy, may mga kabit dyan! Itaas nyo na kamay nyo! Tingnan nyo, napakasinungaling nyo talaga. Oh. Ayun, itakis sa kamay. Hindi, alam nyo, kung kayo, gina-justify nyo na you're living in a lie, tandaan niyo once nagsimula kayo ng lie, tapos tinuloy-tuloy nyo yung pagsisinungaling nyo, you will believe on your own lies. You understand? Don't ever forget that. Pag kayo nagsimulang magsinungaling sa maliliit na bagay, sa asawa ninyo, magpapatong-patong yan. Tuloy-tuloy yan. At pag nagpatong-patong yan, hindi mo na namamalayan, lahat na lang na lumalabas sa bibig mo, kasinungalingan. At kakainin niyang kasinungalingan mo, bakit? Ikaw mismo, hindi mo na alam na nagsisinungaling ka sa sarili mo. Tandaan nyo, wag na wag nyong kakalimutan. Ito napakalinaw nito. Ano ho ang tawag kay Lucifer? Father of lies. Sinungaling. Kailan nangyari yan? Doon pa lamang po sa Garden of Eden, nagsinungaling na po siya. Ang sabi ng Diyos kay Adan, pwede mong kainin, lahat yan, except ang isang puno na yan. Yung isang puno na may prutas, wag yan. Alam mo sabi ni Satan kay Adan? Ano? Sabi ng Diyos, bawal mong kainin lahat yan? Di ba? Sinungaling na kaagad eh. Doon pa lang ho eh. Makikita mo na kaagad, ganun ho ang taktika ng mga sinungaling. Hindi ko nga alam kung siya yung puting ahas dun eh. Isipin mo ikaw ang nasa earth. Isipin mo yan, ikaw ang nasa earth, iisa ka lang. Lahat ng puno makita mo, pwede mong kainin. Lahat. Mantakin mo yon, kainin mo lahat kung gusto mo. Hindi ka, posible, baka impatyo ka pa dyan eh. Tapos sasabihin lang sa'yo, bawal mo daw kainin yan? Sa madaling salita, pinalalabas ng demonyo na ang Diyos, killjoy. Pero iisa lang naman yung pinagbawal eh. Bakit? Binigyan ng choice, ng free will, si Adan. Kasi kung walang free will, it is a forced love. Puwersadong pagmamahal niya sa Diyos. Kaya siya binigyan ng free will. That's the reason. Yun nga lang, nag-fail. Yun po ang ibig sabihin. Sabi nito, naku, nabayaran ka na rin yata. Alam mo, Madam Lynn, naiintindihan kita. Naiintindihan kita, Madam. I love you so much. Naiintindihan ko kung bakit hindi mo maintindihan to sinasabi ko. Okay? Hindi ho yan ang pinupunto natin dito. Apakalayo ho nyo sa putukan. Okay? Napakalayo ho nyo sa putukan. Pinakikita natin dito, sinungaling yung tao na yon. Wala akong sinasabi dito ang gina-justify ko ano? Nabayaran porket kinokontra ko si Maharlika, nabayaran? Is that kind of logic ang meron kayo?
Ang labo. Medyo bagu-baguhin nyo yung logic nyo. Hindi kaya asenso sa buhay niyan. Totoo, walang biro. Pagka ganyan ng logic nyo, medyo ibabaon kayo niyan sa earth. Yun to. Anyway, yun lang gusto ko lang inano to kasi paulit-ulit ko sinasabi to, mag-ingat tayo. Wala ang pag-asa sa vlogger. Ang bayan natin babangon hindi dahil sa vlogger. Ang bayan natin babangon dahil sa atin na nagbabago. At dahil sa ating mamamayan, netizens, na pumupuna sa gobyernong nagkakamali at sa mga public official na nagkakamali, pero marunong din naman sumuporta sa mga government official na tama ang kanilang sinasabi, tama ang kanilang ginagawa. Kaya nga tayo ganito di ba? Minsan sinasabi natin kay Senator Amy, mali ka. Pero minsan sinasabi natin, maganda itong ginawa. Kasi we are not, hindi tayo na may personal. Hindi, basta, galit ako kay Amy. I hate Amy. Hindi ganun. Alam mo, yung ganung klaseng utak, pang-squatter Totoo, yung ganung klaseng utak na, hindi, basta galit na ako sa tao na to, galit na ako. Ayan din. Siya din nagpakalat ng pulburon video, nasa na kaya? Ace Spade, ito lang kasimple. Sino nag-debunk sa kanya? Hindi tanungin ko, yung mga DDS, yung mga totoong DDS na nakikinig pa sa kanya ngayon, nananawagan ako sa inyo, yung mga totoong DDS, sino ang nag-debunk dyan sa video na yan? At sinabing, wala yan. Wala yan. Sino nagsabi? Ako ba? Ako hindi ko sinabing wala yan. Ang sinasabi ko lang, naku, ipakita nyo muna bago ako maniwala. Si PRRD nagsabi niyan. Di ba Si PRRD nagsabi niyan. Tapos sasabihin nyo, DDS kayo? Kaya imposible katarantaduhan yung sinasabi nila si Maharlika, DDS. Walang DDS na tatawag kay Pangulong Duterteng Mangkanor. Number 1. Walang DDS na hindi maniniwala sa sinasabi ni Pangulong Duterte na malinaw niya ng sinasabi. Di ba? Ikaw ba bilang DDS, yung mga dyan, mga nagsasalitang DDS dyan, kuno na nakapalo pa rin kay Maharlika, kaya nyo yun? Kaya nyong suportahan ng isang taong nagsabi ng Mangkanor si Pangulong Duterte? Ako hindi ko kaya yun. Baka pag may nagsabi sa harapan kong Mangkanor si PRRD, baka makatikim sa akin yan. Kaya, yung mga tunay na DDS, dito kayo. Digong Duterte supporter. Digong, Malinaw, si Pangulong Duterte. Digong Duterte supporter. This is a very clear message to everyone. Iba si Digong Duterte supporter. Iba si BP Sara Duterte. You can be a supporter of Sara Duterte and not a DDS. Sila nga magkaiba It's very clear. Duterte, the father, is different from her daughter. Magkaiba sila. I'm sorry to say, but I am a supporter of PRRD. That's it. Ngayon, will I support Sara Duterte? I will, if she will be like her father. If she will continue the program of her father. Pero dito, it's clear. I am a Digong Duterte supporter. Malinaw yun. Syempre, partner rin yan si Isko. Kaya lang, wala naman tinatakbo si Isko. So, citizen siya ngayon. So, hindi natin masasabing, si Isko talaga, syempre naman yan. Ang DDS supporter, di nagpapauto kahit kanino. Oo nga DDS ako. Bakit ko binoto si Marcos? DDS ako. Sinabi na nga ni Pangulong Duterte. Ano ba? Bobo pa rin? Hindi, eto na nga lang Di ba bumingo tayo? Bingo talaga.
Bakit tayo bumingo? Anong sinabi ni Pangulong Duterte during the election? Merong isang tumatakbong kandidato dyan na hindi pa nga bangag ang ginamit niya eh. Adik, di ba? Oh. Alam na natin kung sino yun noon pa lang. Alam ko na oh. Alam nyo na rin. Kaya nga tayo nag-isko eh. Kasi alam natin kung sino yun eh. Oh. Yung mga mahina ang kokote, ang dami pang iniisip. Hindi naman Jojo yan. Hindi naman si Marcos yan. Oh, ngayon, bigla nagsalita si Pangulong Duterte. Oh. Bangag na presidente. Hanggang ngayon, bangag pa din. O, di pahiya kayo. Bingo-bingo, di ba? May strategy pa kayo nalalaman. Tama ka, Garski. May strategy pa sila eh. Strategy. Don't tell me, strategy pa rin yung sa Davao. Diretso na yun. May adik tayong presidente. Si Pangulong Duterte nagsabi niya na hindi ako. Don't tell me, strategy pa rin yan. Alam mo, mga kababayan na mga tagahanga ni Maharlika, kung nasasaktan kayo, kasi truth hurts eh. Aminin nyo na. Masakit talaga ang katotohanan. Lalong-lalo na masakit pag may idol ka, tapos malalaman mong babaero yung idol mo. Ay, ba't babaero? Kasi nasaktan si Bibi Jade eh. Nasaktan siya sa hiwalayang Daniel Padilla at si Kat. Idol na idol niya kasi si Daniel Padilla at saka si Catherine. Nasaktan talaga siya nung nalaman niya si Daniel Padilla ganun. Normal yun. Kaya alam kong normal na normal kayo kung masasaktan kayo dahil napahiya ngayon yung iniidolo nyo si Maharlika na nagsisinungaling pala. Di ba? Masakit yun. Napatunayan ni Banat Bay, sinungaling si Maharlika. Sinungaling pala talaga si Maharlika. Paano na yung mga pinaniwalaan ko? Naniwala ako sa puting ahas eh. Inalagaan niya namin yung puting ahas na yan eh. Sinungaling naman pala. Ano na yan, Banat Bay? Simple lang sasabihin ko sa inyo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Kalma lang.